today's video, let's talk about, mahilig ka bang mag-share ng mga information sa mga kakilala mo, sa mga kaibigan mo? Mahilig ka ba magkwento ng mga bagay na pinaplano mo or mga nangyayari sa buhay mo? Let's talk about mga bagay na hindi mo dapat ikinikwento or isinishare sa mga kakilala or sa mga kaibigan mo. Number 1, wag kang magkikwento ng mga plano mo, lalo na kung ito ay big plan. Minsan kasi, masyado tayong napapakwento at na-overshare tayo sa mga kaibigan na akala mong kaibigan mo talaga or dun sa mga kakilala mo. Minsan, hindi natin yan maiwasan. Ang madalas kasi na nagiging issue kapag nagsasabi tayo or nagkikwento tayo ng mga plano natin sa mga kaibigan or sa mga kakilala natin is nagkakaroon sila ng sobrang expectation from us. Na ganito ang mangyayari sa'yo, may plano pala si ganito, ikaw yun. Kaya next year, posibleng maging yumaman siya. Yung mga ganong halimbawa. Then, pag hindi ito nagmaterialize, nakikita ng mga kaibigan mong pinagkwentuhan mo na ito ay yabang mo lamang. Na isa kang failure at pwede nila masukat sa pagkatao mo, sa pamamagitan nito, na hindi ka successful na tao. It's really hard to explain everything to everyone. Naniniwala ba kayo doon sa mga spiritual jealousy? Reason kung bakit may mga plano tayo na hindi natin natutuloy, hindi nagmamaterialize, kasi posibleng nausog na yung mga plano ninyo. Kaya kung may mga plano ka, lalo na kung ito ay big move, big plan, hanggat hindi pa ito natatapos, huwag mo munang ipagsabi. Another thing, your next move. Minsan, mas mabuting maging pribado tayo sa mga next move natin, sa mga next plan natin, in order for us na makapag-isip tayo ng mabuti kung ano man ito. For example, gusto mo mag-expand ng negosyo mo, huwag mo munang ipagsasabihan hanggat maaari kasi baka unahan ka ng pagkukwentuhan mo. Better to keep your next step to yourself, especially kung meron kang mga dinidil na challenges dyan. Another thing na dapat hanggat maaari, huwag mo munang ichichismis your love life. Our relationship is personal and private hanggat maaari. The more na maraming nakikialam, minsan maraming nagiging problema, maraming nagiging issue. Besides, it's meant for you and your partner alone. Medyo limitahan natin yung pag-share ng mga detalye sa inyo ng kapartner mo sa ibang tao, kakilala man ito or mga acquaintance, especially when the details is very private. Lagyan nyo dapat ng boundaries yung relationship nyo kung ano lang yung dapat malaman ng mga taong nakapaligid sa inyo. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong pang-lalaki. Another thing na dapat hindi mo sinishare o nire-reveal ang katotohanan ay ang iyong salary. Yes. Masyado ka bang chismosa dahil proud ka kung ano yung sahod mo, kung ano yung kinikita mo, kung paano mo kinikita ito. Yes, although nasa kultura naman talaga natin yan, na kapag tinatanong tayo kung magkano ba talaga yung salary natin, ang isasagot mo, secret. Pero may mga tao po talagang binabrag talaga nila or pinagkakalat, pinagsisigawan nila kung magkano yung kinikita nila. No. It's best to avoid discussing this. Especially, iba-iba tayo ng buhay, iba-iba tayo ng situation. Another thing, ang inyong family issues. Sa buhay natin, nagmamatter talaga ang family. So kung ano man yung mga issues sa family, dapat nasa family na lang yan. Alam niyo po kasi, kapag nasi-share natin yung problema ng pamilya sa ibang tao, minsan tayo ang nagiging topic ng family nila. Hindi mo alam, ikaw na pala yung laging pinag-uusapan tuwing nag-uusap-usap yung kakilala mo dahil na ikwento mo na yung family issue nyo. Another thing na wag mo dapat sinishare sa iba, yung mga story na nadinig mo lang sa iba. Kung alam mong hindi naman nakakabuti dun sa taong yon, huwag mo nang ipagsabi. Dahil nadinig mo lang naman yon. Kung hindi mo alam yung full story, kung hindi mo alam yung totoong katotohanan, it's better to keep it for yourself. It's not your place to repeat
what you heard from someone else. Pasok mo sa kabilang tenga, ilabas mo sa kabila. Hindi dapat tayo nagiging false witness or gumagatong pa dun sa mga issue na hindi naman talaga natin alam ang katotohanan. Narinig mo nga lang dudugtungan mo pa. Para ano? Para maging masama ang taong ito sa paningin mo at sa paningin ng iba. Kaya kung may narinig ka, don't mind it. Hindi na uso ngayon ang painitan ng ulo. Mas uso ngayon ang matalinong tao. Yan ang nagmamatter. Pag mainitin ang ulo mo, pwede mong ikapahamak yan. Sige ka. Kasi pwedeng magbago ang body chemistry natin sa tuwing tayo ay nagagalit. Dala ng init ng ulo. Last one, huwag kang chismosa. Mind your own business. Kapag may naririnig ka na pinag-uusapan ng mga kapitbahay or may nasasaksihan kang problema ng mga kapitbahay mo, problema ng mga kakilala mo, problema ng mga kamag-anak mo, huwag mo nang ipagsabi. Kung hindi naman makakaapekto sa buhay mo at buhay ng pamilya mo, ipagsawalang, bahala mo na. Huwag mo nang i-share kung kanino pa. So, may nakuha ka bang tips sa mga napag-usapan natin ngayon? At kung nagustuhan mo ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin niyong matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you in our next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!